Walang halaga ang 25 taon, Yumi. Isang pirasong papel lang ang kailangan para burahin ang lahat ng pinagsamahan natin. Pirmahan mo na ito at umalis ka na sa paningin ko. Ang tinig ni Kenichi ay parang hiwa ng matalim na kutsilyo sa gitna ng malamig at maingay na departure hall ng Narita International Airport. Sa harap ng libu-libong taong nagmamadali, ang mundong binuo ni Yumi sa loob ng 2 dekada at kalahati ay gumuho sa isang iglap. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang asawa ay walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagsisisi, at higit sa lahat, walang kahit katiting na pag-ibig. Nanigas ang mga paa ni Yumi sa makintab na sahig. Ang kanyang mga kamay, na bahagyang nanginginig, ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang lumang maleta, na tila ba yun na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa realidad. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang isang libong, "Bakit?" Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ganito na lamang ba ang halaga niya? Pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, pagkatapos niyang talikuran ang sariling pamilya at pangalan para itaguyod ang pangarap ng lalaking ito, sa isang paliparan lang ba siya itatapon na parang isang kagamitang wala ng pakinabang? Han, bilisan mo na. Baka mahuli tayo sa flight natin patungong Paris. Isang malanding tinig ang bumasag sa katahimikan ni Yumi, si Mika. Ang batang babaeng nakapulupot ang braso sa kanyang asawa ay tila isang matagumpay na reyna. Nakasuot ito ng mamahaling damit at amoy ng marangyang pabango na tila nanunuya sa simpleng ayos ni Yumi. Tiningnan ni Mika si Yumi mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghahamak at pandidiri. Grabe naman, Kenichi. Is ito ba talaga ang asawang sinasabi mo? She looks more like a housekeeper kaysa sa isang asawa ng CEO. No wonder you're so bored with her. Look at those shoes, so last season. Pang-uuyam ni Mika sabay tawa ng mahina. Hindi tiningnan ni Kenichi si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang relo. Tila ba ang bawat segundo ng presensya ni Yumi ay isang malaking abala sa kanyang mahalagang oras. I gave you everything, Yumi. Pinatira kita sa magandang bahay, pinakain, at binigyan ng komportableng buhay. But let's face it, hindi ka na nababagay sa mundo ko. You're just a shadow of the past. Isang pabigat sa aking career. Muling ibinaling ni Kenichi ang kanyang pansin kay Yumi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa sa bahay. Pinalitan ko na ang lahat ng kandado. Ang maletang yan, niyan lang ang lahat ng gamit mo kailangan mo. Umuwi ka na sa Pilipinas, bumalik ka na sa kung saan ka nanggaling. You're free now, Yumi. At ako rin, malaya na sayo. Padabog na inihagis ni Kenichi ang isang makapal na sobre sa paanan ni Yumi. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ng babae. Doon, sa loob ng sobreng iyon, ang katapusan ng kanyang pagiging asawa. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong halos wala silang makain at tanging pananalig sa isa't isa ang nagpapanatili sa kanila. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para lamang ipaghanda si Kenichi ng makakain habang ito ay nag-aaral para sa kanyang promosyon. Naalala niya ang bawat sakripisyong ginawa niya. Ang pagbenta ng kanyang mga huling alahas para lamang may pambayad sila sa utang. Lahat ng iyon itinuring ni Kenichi na wala lang. Bakit, Kenichi? Sa wakas ay naibulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ngayong araw pa talaga? Sa araw ng ating silver wedding anniversary? Tumawa si Kenichi, isang tawang walang kasing lamig. Anniversary? That was just a date, Yumi. A date that reminds me of how long I've been stuck with someone who has no ambition. Move on, Yumi, like I did. Walang pasabi, tinalikuran siya ni Kenichi at Mika. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at puno ng kumpiyansa, patungo sa isang buhay na wala na siya.
Naiwan si Yumi na nakatayo sa gitna ng agos ng mga tao. Ang bawat taong dumadaan ay tila mga aninong walang pakialam sa kanyang nagdurugong puso. Dahan-dahang lumuhod si Yumi para pulutin ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malamig na papel. Sa puntong iyon, imbes na luha, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na naglalaboy, kundi isang malamig na apoy ng pagkamula. Napatingin siya sa paligid. Ang Narita Airport, na akala niya ay magiging simula ng kanilang bakasyon, ay naging libingan ng kanyang lumang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na lumang cardigan, nakatago ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis bulaklak ng chrysanthemum. Ang selyo ng pamilyang Ichijo na kinalimutan niya dahil sa pag-ibig. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi nang marinig niya ang announcement para sa boarding ng flight ni Kenichi. Tiningnan niya ang kanyang maleta. Ang basura na ibinigay ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Kenichi na sa pagtatapon niya kay Yumi, hindi siya nagtapon ng basura. Ang itinapon niya ay ang tanging pundasyong nagpapanatili sa kanyang matayog na kinatatayuan. Tumayo ng tuwid si Yumi. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang munting luhang nakatakas sa kanyang mga mata. Hindi siya naglakad patungo sa bus stop para sa mga biyaheng matipid. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at may tinawag ang numero na hindi niya ginamit sa loob ng 25 taon. Tia Remedios, sambit niya nang sagutin ang tawag. Sunduin niyo ako. Tapos na ang aking pagpapanggap. Ang anak ni Ichijo ay uuwi na. Sa malayo, nakita ni Yumi ang anino ni Kenichi at Mika na nawawala sa karamihan. Hindi niya alam, ngunit sa labas ng airport, isang hanay ng mga itim na sasakyang may plakang diplomatiko ang nagsisimula ng pumarada. Naghihintay sa paglabas ng isang reynang matagal nang nawala. Ngunit bago pa man siya makahakbang paalis, isang lalaking nakauniporme ng airport security ang lumapit sa kanya. May dalang isang itim na envelope na naiwan daw ng kanyang asawa sa counter. Madam, naiwan po ito ng kasama niyo. Sabi niya, ibigay ko daw sa inyo kapag nakaalis na sila. Nang buksan ni Yumi ang envelope, hindi pera o sulat ang nandoon, kundi isang litrato ng kanyang mga magulang na may nakasulat na pulang tinta sa likod. Hinding-hindi ka na makakabalik sa kanila. Sinunog ko na ang tulay mo, Yumi. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ang naputol. Ano ang ibig sabihin ni Kenichi? Anong ginawa niya sa pamilya Ichijo habang si Yumi ay nakakulong sa loob ng kanilang bahay? Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng maranyang itim na sasakyan ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Yumi. Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan mula sa Terminal 1 ng Narita, pinanood niya ang pagliit ng anino ng paliparang naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang loob ng sasakyan ay balot ng amoy ng mamahaling balat at katahimikan. Isang katahimikang kay tagal niyang ipinagpalit para sa ingay ng isang masayang tahanan na akala niya ay totoo. Hinaplos ni Yumi ang upuan. Napakalambot, napakalamig. Malayong malayo sa matigas na selyang inuupuan niya sa kanilang maliit na kusina habang hinihintay si Kenichi gabi-gabi. Tila bumalik ang kanyang diwa sa nakaraan, 25 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang amoy ng murang noodles na pinaghahatiang kainin nilang dalawa sa isang maliit na apartment na tulo ang bubong kapag umuulan. Noon, kahit butas ang kanilang bulsa, puno naman ng mga pangako ang bawat sulyap ni Kenichi. Yumi, pangako. Balang araw ay bibigyan kita ng buhay na parang isang reyna. Bulong ni Kenichi noon habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na magaspang sa paglalaba. Magtitiis tayo ngayon, pero hinding-hindi kita iiwan. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Yumi. Ang mga pangakong yon ay naging alabok na lamang, tinangay ng hangin ng kasikatan at pera.
Hindi alam ni Kenichi na ang bawat promosyong nakuha niya, ang bawat kumpanyang tumanggap sa kanyang mga proposal, ay hindi lamang dahil sa kanyang talino. Sa likod ng mga tabing, si Yumi ay lihim na nakikipag-usap sa mga dating koneksyon ng kanyang ama. Ibinaba niya ang kanyang dangal, nagmakaawa sa mga taong tinalikuran niya para lamang masigurong hindi mabibigo ang lalaking minamahal niya. Ipinagpalit niya ang kanyang pangalang Ichijo para maging isang anino sa buhay ni Kenichi. Habang si Yumi ay nalulunod sa lungkot sa loob ng sasakyan, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng penthouse na pinaghirapang bayaran ni Yumi, iba ang eksena. Narinig ang tunog ng paglipad ng mga kristal na baso patungo sa pader, habang nagtatawanan sina Kenichi at Mika. Cheers to our new life, hon. Sa wakas, wala na ang matandang iyon. Masayang sigaw ni Mika habang itinatapon ang mga paboritong halaman ni Yumi mula sa balkonahe. Ang mga paso ay bumagsak at nagkadurog-durog sa semento, tulad ng pagtrato nila sa puso ng babaeng nagtayo ng pundasyon ng kanilang tinatayuan. Kinuha ni Kenichi ang isang lumang album ng larawan mula sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya ang litrato ng kasal nila ni Yumi, isang simpleng seremonya sa ilalim ng ulan. Walang pag-aalinlangan niyang pinunit ang larawan sa dalawa. She was just a step, Mika. Isang baetang para makarating ako rito. Now that I'm at the top, I don't need a rusty ladder anymore. Sayang lang ang space ng mga gamit niya rito. Itapon mo na lahat yan sa basura. Make sure walang matitirang amoy niya rito. You're so mean, but I love it, sagot ni Mika sabay haplos sa mukha ni Kenichi. Anyway, bakit mo pala sinulat yun sa likod ng picture ng parents niya? You really want to kill her spirit, don't you? Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kenichi. I want her to know that she has nowhere to go. If she thinks her powerful family will still take her back after she shamed them for 25 years, she's wrong. Sisiguraduhin kong wala siyang babalikan. Samantala, huminto ang itim na sasakyan sa harap ng isang dambuhalang pintuang gawa sa bakal at tanso. Ito ang bukana ng Ichijo Estate, isang lugar na tila ba hihinto ang pag-ikot ng mundo dahil sa taglay nitong kapangyarihan at kasaysayan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, bumungad kay Yumi ang isang matandang babaeng nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, puti na ang buhok, ngunit bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang tindig. Taya Remedios, ang tanging nasambit ni Yumi bago siya tuluyang bumigay. Ang matandang babae ay mabilis na lumapit at niyakap ang nanghihinang si Yumi. Ang yakap na iyon ay amoy ng pagkabata, amoy ng tahanang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hija, aking munting reyna, akala ko ay tuluyan mo na kaming kinalimutan. Bakit mo hinayaang maging ganito ang kalagayan mo? Patawad po, tiya. Nabulag ako ng pag-ibig na akala ko ay totoo. Hikbi ni Yumi. Ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng matanda. Wala na po akong kahit ano. Ninakaw niya ang lahat. Ang dangal ko, ang pera ko, ang pangarap ko. Humiwalay si Tia Remedios at hinawakan ang magkabilang balikat ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa taong nanakit sa kanyang alaga. Mali ka, Yumi. Hindi niya ninakaw ang lahat. Dahil ang dugong nananalatay sa iyo ay dugong Ichijo. At ang mga Ichijo ay hindi kailanman nananatiling talunan. Inakay ni Tia Remedios, si Yumi papasok sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang sa mahabang koridor ay parang pagbabalik ng bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man sila makarating sa silid ng kanyang ama, huminto ang matanda sa harap ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Doon ay nakapatong ang isang makapal na itim na folder. Bago ka humarap sa iyong ama, kailangan mong makita ito. Seryosong saad ni Tia Remedios. Habang ikaw ay nagpapakamartir sa bahay ng lalaking iyon, hindi siya tumigil sa paglapastangan sa pamilya natin. Akala mo ba ay nagsumikap siya sa career niya? Hindi, Yumi. Dahan-dahang binuksan ni Yumi ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat pahinang binabasa niya. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa lungkot,
kundi dahil sa isang matinding puot na nagsimulang bumangon mula sa kanyang kalooban. Nakita niya ang mga dokumento ng mga pekeng transaksyon. Nakita niya ang mga pirma niyang kinopya ni Kenichi para ilipat ang ilang mga ari-ariya ng pamilya Ichijo sa ilalim ng isang shell company na ang may-ari ay si Mika. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling pahina. Isang liham na nagpapatunay na ang pagkakasakit ng kanyang ama nitong nakaraang 2 taon ay may kinalaman sa mga gamot na ipinapadala ni Kenichi bilang tulong mula sa ibang bansa. Ninakaw niya ang pera ko. At ngayon, tinatangka niyo ubusin ang buhay ng aking ama? Bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumingin si Tia Remedios sa kanya. Hindi lang yan, Hija. May isa pang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng iyong kuya 10 taon na ang nakalilipas. Ang sasaking bumangga sa kanya, nakarehistro sa isang pangalang pamilyar sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Yumi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang lahat ng akala niyang aksidente at kamalasan sa kanyang pamilya ay tila nagdurugtong-dugtong sa isang madilim na balangkas na ang sentro ay ang lalaking hinandugan niya ng kanyang buhay. Kenichi. Ang pangalang dati ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon ay naging isang sumpa. Sa labas, ang ulan ay naging isang malakas na bagyo. Tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng mansyon ng mga Ichijo. Ang alabok ng kahapon ay hindi na lamang basta dumi. Ito ay naging lason na handang pumatay sa sinumang humawak nito. Patawad, Ama. Pinili ko ang buhangin kaysa sa ginto. At sa huli, tanging alikabok ang natira sa aking mga kamay. Ang boses ni Yumi ay halos isang pabulong na panalangin, habang siya ay nakaluhod sa tabi ng dambuhalang kama ng kanyang ama. Sa loob ng silid na ito, tanging ang mahinang pag-ugong ng mga medical equipment at ang amoy ng insenso at lumang kahoy ang namamayani. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng bintana ay nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ni Lord Ichijo, ang lalaking dating kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang na naghihintay sa huling ihip ng hangin. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang nangangatal na kamay ay pilit na umabot sa pisingi ni Yumi. Ang bawat haplos ay tila isang pagbabasbas na matagal nang hinahanap ng babae. Huwag kang humingi ng tawad, Yumi. Paos at mahinang saad ng matanda. Ang pag-ibig ay hindi isang kasalanan. Ang pagkakamali ko ay ang hayaan kang lumayo ng walang kalasag. Ngunit ngayon, ikaw ay narito na. Ang palasyo mo ay naghihintay. Sa mga sandaling iyon, ang huling bahid ng pagiging Yumi na asawa ni Kenichi ay tuluyang naglaho. Tumayo siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang itinakdang tagapagmana. Sa tulong ni Tia Remedios, dinala siya sa kanyang dating silid, isang malawak na espasyo na tila hindi nagbago sa loob ng 25 taon. Hinubad ni Yumi ang kanyang luma at sarsadong cardigan, ang huling alaala ng kanyang buhay sa kahirapan. Isinuot niya ang isang tradisyonal na kimonong gawa sa pinakamahal na sutla na may borda ng gintong chrysanthemum. Ang bigat ng tela sa kanyang katawan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng tungkuling kanyang binitbit noon at muling kukunin ngayon. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, hindi na ang pagod na babae sa paliparan ang nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng bagsik at danggal na tanging, ang isang Ichijo lamang ang meron. Samantala sa isang eksklusibong bar sa gitna ng Tokyo, masayang nadiriwang si Kenichi kasama ang ilang mga kasosyo sa negosyo. Cheers! Para sa aking promosyon at sa bagong simula ng aking kumpanya. Pagmamalaki niya habang itinataas ang baso ng mamahaling whiskey. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay biglang naputol nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen ay ang kanyang pinakamalaking kliyente mula sa Europe. Agad itong sinagot ni Kenichi nang may malapad na ngiti.
Hello, Mr. Henderson. Are we ready for the contract signing next week? Narinig ang isang malamig na katahimikan mula sa kabilang linya, bago sumagot ang isang boses. The deal is off, Kenichi. May nakarating sa aming balita tungkol sa integridad ng iyong kumpanya. At ang aming bago at pangunahing shareholder ay direktang nag-utos na putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Wait, what do you mean? Who is this shareholder? Naguguluhan tanong ni Kenichi, ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay ang pagkaputol ng linya. Ang tunog ng pagtatapos ng tawag ay tila isang babala na hindi niya maunawaan. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Ichijo. Sa gitna ng isang tahimik na veranda, dahan-dahang isinasagawa ni Yumi ang seremonya ng tsaa para sa kanyang ama. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglilinis ng bahay at paglalaba para kay Kenichi, ay gumagalaw na ngayon ng may kakaibang grasya at tumpak na ritmo. Ang bawat pagbuhos ng mainit na tubig, ang bawat pag-ikot ng tasa, ay tila isang sining na nagpapakita ng kanyang panloob na kapayapaan. Sa gitna ng mapait na alaala ng pagtataksil, natagpuan ni Yumi ang kagandahan sa tradisyon. Ang kanyang ama, na nakamasid lamang sa kanya, ay bahagyang ngumiti. Alam ng matanda na ang kanyang anak ay handa na. Ang mga kamay na dati ay nagluluto ng simpleng ulam para sa isang walang utang na loob na lalaki, ay ang mga kamay na ngayon ang hahawak sa renda ng isang imperyo. Tia Remedios, tawag ni Yumi nang hindi inaalis ang tingin sa tsaa. Ihanda ang lahat. Simula na ang pagbawi sa mga pag-aaring kinuha ni Kenichi sa ilalim ng pangalan ng kanyang kirida. Gusto kong maramdaman niya ang bawat sentimong mawawala sa kanya. Masusunod, Lady Yumi, sagot ng matanda ng may paggalang. Kinabukasan, pagdating ni Kenichi sa kanyang opisina, isang puting envelope ang nakapatong sa kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging ang selyo ng hiya at dangal. Sa pag-aakalang ito ay isa na namang imbitasyon sa isang marangyang pagtitipon. Mabilis itong binuksan ni Kenichi, ngunit ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa loob ng envelope ay isang gintong imbitasyon para sa taunang pagtitipon ng Hiya Business Circle, ang pinaka-eksklusibong grupo ng mga negosyante sa bansa. Ngunit sa gitna ng imbitasyon, kung saan nakasulat ang kanyang pangalan bilang guest of honor, ay may isang malaking krus na gawa sa pulang tinta na tila sariwang dugo. Nanginig ang mga kamay ni Kenichi. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito sa kanya? Sino ang may kapangyarihang burahin ang kanyang pangalan sa isang iglap? Sa mga sandaling iyon, narinig ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mika na may dalang masamang balita. Kenichi, our bank accounts biglang nag-freeze. Sabi ng bank manager, may nag-file daw ng malaking kaso ng fraud laban sa atin. Tumingin si Kenichi sa bintana, sa malayo kung saan nakatayo ang tour ng mga Ichijo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Isang bulong sa kanyang isipan ang nagsasabing, ang nakaraan ay nagsisimula na siyang habulin, at ang pabigat na itinapon niya sa paliparan ay ang tanging angkla sana na magliligtas sa kanya mula sa paparating na daluyong. Kenichi, look at this! Ang ganda ng chandelier na ito para sa bago nating master bedroom. It's imported from Italy and it costs only 5 million yen. Kayang-kaya mo naman, di ba? You're a CEO now! Ang matinis na boses ni Mika ay pumailan lang sa loob ng isang marangyang showroom ng mga kasangkapan. Hawak-hawak niya ang braso ni Kenichi habang nakaturo sa isang dambuhalang ilaw na gawa sa kristal. Para kay Mika, ang bawat gamit na bibilhin nila ay isang tropeo. Isang patunay na siya ng bagong reyna sa buhay ng lalaki. Ngunit para kay Kenichi, ang bawat presyong nakikita niya ay tila isang mabigat na batong idinadagdag sa kanyang dibdib. Mika, sweetheart, baka pwedeng dahan-dahan muna tayo? Pilit ang ngiting sagot ni Kenichi. Kaka-transfer lang natin ng pondo para sa bagong villa. Medyo kailangan nating i-manage ang cash flow. Agad na nagbago ang mukha ni Mika.
Binitawan niya ang braso ni Kenichi at nag-cruise ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. What? Manage the cash flow? Akala ko ba we're celebrating your freedom? Sabi mo, iyong retirement fund ni Yumi na nakuha mo ay sapat na para ibigay sa akin ang lahat. Are you saying na naghihirap na tayo agad? No, hindi sa ganon. Mabilis na bawi ni Kenichi, takot na mawala ang paghanga ng kanyang batang kasintahan. Sige, bilhin mo na ang gusto mo, anything for you. Hindi alam ni Kenichi na sa mga sandali ngayon, sa loob ng isang madilim at tahimik na silid sa mansyon ng mga Ichijo, pinapanood ni Yumi ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng isang monitor. Ang bawat salita ni Mika tungkol sa kanyang retirement fund ay parang asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Ang perang iyon ay pinag-ipunan ni Yumi sa loob ng 25 taon. Mga sentimong itinabi niya mula sa pagtitipid sa sariling pagkain at kadamitan. Naisip niyan magagamit nila ni Kenichi sa kanilang pagtanda. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Yumi. Nakikita niya sa screen kung paano ilabas ni Kenichi ang kanyang gold card para bayaran ang chandelier. Ang lalaking ito, na dati ay hindi makabili ng sariling sapatos nang wala ang tulong niya, ay ngayon ay winawaldas ang kanyang pinaghirapan para sa isang babaeng ang tanging alam ay humingi. Lady Yumi, pumasok si Tia Remedios na may dalang tablet. Ang utos niyo ay naisagawa na. Ang lahat ng accounts na nakapangalan sa shell company ni Mika ay nasa ilalim na ng ating obserbasyon. Isang pindot niyo lang, mawawala ang lahat ng yan. Hayaan mo muna silang magsaya, Tia. Malamig na tugon ni Yumi. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng abot-langit na tagumpay bago ang masakit na pagbulusok. I want them to feel exactly how it feels to have the ground disappear beneath their feet. Bumalik ang eksena sa showroom. Inabot ni Kenichi ang kanyang card sa sales clerk ng mayabang na ngiti. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang clerk na may bakas ng pag-aalinlangan sa muka. I'm sorry, Mr. Kenichi, but the transaction was declined. Could you please provide another card? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Kenichi. Declined? Impossible! Subukan mo ulit. Baka may problema lang sa machine nyo. Muling sinubukan ng clerk, ngunit ang resulta ay pareho. Ang tunog ng card machine na naglalabas ng maliit na papel na nagsasabing transaction failed ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Kenichi. Nararamdaman niya ang matatalim na tingin ni Mika na tila ba hinihiwa ang kanyang balat. Kenichi, what's happening? Sabi mo we're rich! Reklamo ni Mika. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Nakakahiya! Lahat ng tao rito nakatingin sa atin. Nagbadali lumabas si Kenichi sa showroom. Hila-hila ang naiinis na si Mika. Agad yan tiningnan ang kanyang banking app sa cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang balanse na dapat ay may milyon-milyong yen ay nagpapakita na lamang ng isang malaking zero. Hindi lang yon. May nakasulat na mensahe. Account frozen due to ongoing investigation of fraudulent activities. Investigation? Fraud? Bulong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Paano nangyari ito? Malinis ang lahat ng ginawa ko. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng mataong kalsada, tila umiikot ang mundo ni Kenichi. Ang init ng sikat ng araw ay hindi sapat para pawiin ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginig ang kanyang mga daliri habang sinasagot ang tawag. Isang boses ng lalaki na puno ng otoridad at lamig ang nagsalita sa kabilang linya. Mr. Kenichi, alam kong naguguluhan ka sa nangyayari sa iyong mga ari-arian. Ngunit ito ay simula pa lamang. Kung gusto mong hindi mabulok sa kulungan dahil sa mga illegal na transaksyong ginawa mo, may isang pagkakataon ka pa. Sino ito? Ano ang gusto nyo? Nauutal na tanong ni Kenichi. Ang bagong chairperson ng Ichijo Group ay darating sa lungsod bukas.
Gusto niyang makita kung gaano ka kababa kapag wala na ang iyong pera. Kung gusto mong isalba ang iyong kumpanya, pumunta ka sa Grand Hall ng Ichijo Tower 10:00 ng umaga. At tandaan mo ito. Huwag kang darating na nakatayo. Darating ka na nakaluhod. Naputol ang linya. Ang tanging narinig na lamang ni Kenichi ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang malakas na busina ng mga sasakyang dumadaan. Napatingin siya kay Mika, na ngayon ay abala sa pagrereklamo tungkol sa kanyang nasirang araw, at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Kenichi ng matinding pagsisisi. Ngunit hindi pagsisisi dahil sa pananakit kay Yumi, kundi pagsisisi dahil nawalan siya ng proteksyon. Hindi niya alam, sa itaas ng tower ng Ichijo, isang babae ang dahan-dahang nagtatanggal ng kanyang salamin at tumingin sa malayo. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang kanyang kaaway ay dahan-dahan nang gumagapang sa putikan. Luluhod ako, Ama. Handa akong talikuran ang lahat ng karangyaan ng pangalang Ichijo. Huwag mo nang siyang tanggalin sa trabaho. Parang awa mo na, huwag mong sirain ang pangarap ni Kenichi. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, 20 taon na ang nakalilipas, ang boses ni Yumi ay nanginginig habang siya ay nakasubsob sa malamig na semento sa labas ng opisina ng kanyang ama. Basang-basa ang kanyang suot na manipis na blusa at ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng mamaga dahil sa matagal na pagkakaluhod. Sa loob ng silid, ang kanyang ama ay nanatiling tahimik, isang pagsubok sa katatagan ng kanyang kaisa-isang anak. Ginawa iyon ni Yumi dahil nalaman ng kanyang ama na si Kenichi ay nagkamali sa isang malaking proyekto na muntik nang magbabagsak sa kumpanya. Para mailigtas ang karera ng asawa, ipinagpalit ni Yumi ang kanyang sariling danggal. Nabalik ang diwa ni Yumi sa kasalukuyan habang hawak niya ang isang lumang dokumentong may mansa ng kape. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang proyektong naging dahilan ng pagsikat ni Kenichi, ang mga teknolohiyang ipinagmamalaki niyang siya ang nakatuklas, ay mga ideyang ninakaw lang niya mula sa mga library ng pamilya Ichijo na lihim na ipinahiram ni Yumi sa kanya noon. Lady Yumi, tapos na ang oras ng pagtitimpi, wika ni Tia Remedios, habang inilalapag ang isang gintong panulat sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng patents at intellectual property na ginagamit ng kumpanya ni Kenichi ay legal na napatunayan na pag-aari ng iyong ama. Isang lagda mo lang at magiging illegal na ang bawat produktong ibinebenta nila. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Yumi ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang huling paalam sa lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ibinigay ko sa kanya ang mga pakpak para makalipad, Tia. Ngayon, kukunin ko na ang hangin nagpapanatili sa kanya sa itaas. Samantala, sa opisina ni Kenichi, ang atmosfera ay tila sementeryo sa bigat ng katahimikan. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya, ay ngayon ay nagbubulungan sa mga koridor. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at pangungutya. Sir, may mga tauhan po mula sa Intellectual Property Office sa labas. Kabado ang boses ng kanyang sekretarya. May dala silang cease and desist order. Kailangan daw nating itigil ang lahat ng operations dahil sa seryosong kaso ng copyright infringement. Ano? Hindi maaari. Ako ang nakatuklas ng teknolohiyang iyon, sigaw ni Kenichi habang hinahampas ang kanyang mesa. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng kaba. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang wala siyang kakayahang gumawa ng ganong katalinong imbensyon kung wala ang mga lumang notebook na ibinigay sa kanya ni Yumi. Habang ang gulo ay namamayani sa opisina ni Kenichi, si Yumi ay nasa isang tahimik na sulok ng harden ng mansyon. Sa harap niya ay isang maliit na lalagyang gawa sa tanso kung saan may nagbabagang uling. Hawak niya ang isang tumpok ng mga lumang liham, ang mga sulat ng pag-ibig ni Kenichi noong sila ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang binitawan ni Yumi ang unang liham patungo sa apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng dilaw at kahel na liwanag ang bawat matatamis na salitang, pangako,
Ikaw lang ang mamahaling ko habang buhay. Ang usok na nagmumula sa nasusunog na papel ay tila nagdadala ng mga alaala patungo sa kawalan. Hindi siya umiiyak. Ang bawat liham na nagiging abo ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 25 taon. Ang apoy ay hindi lamang sumusunog sa papel, kundi nililinis din ito ang kanyang kaluluwa mula sa lason ng nakaraan. Tapos na, Kenichi, bulong niya sa hangin, habang ang huling piraso ng papel ay naglalaho sa dilim. Ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan mo ay wala na, kasabay ng mga abong ito. Sa kabilang panig ng lungsod, si Mika ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa kanilang pansamantalang tinutuluyan. Galit na galit siya dahil hindi na gumagana ang mga credit cards na ibinigay sa kanya. Habang naghahanap ng anumang mahahalagang bagay na pwedeng ibenta, may nahulog na isang sobre mula sa lumang bag ni Kenichi na hindi pa naililigpit. Nang buksan ni Mika ang sobre, nakita niya ang isang report mula sa isang private investigator. Ang mga litrato sa loob ay nagpapakita ng isang babaeng pamilyar ang tindig. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit habang papasok sa tanyag na Ichijo Estate. Kahit malabo ang kuha, ang hubog ng mukha at ang paraan ng paglakad nito ay hindi pwedeng ipagkamali. Hindi ito maaari. Nanlaki ang mga mata ni Mika habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito sa probinsya. Ang babaeng ito, ang asawa ni Kenichi ay nasa Tokyo? At nakatira siya sa palasyo ng mga Ichijo? Isang matinding takot ang bumalot kay Mika. Naisip niya ang lahat ng pang-aalipusta at panlalait na ginawa niya kay Yumi sa paliparan. Kung ang babaeng yon ay hindi lang isang simpleng may bahay, kung siya ay isang makapangyarihang tao, ang buhay nila ni Kenichi ay hindi lang basta mawawalan ng pera. Maaari silang tuluyang mabura sa mundong ito. Agad niyang kinuha ang kanyang gamit, hindi para tulungan si Kenichi, kundi para humanap ng paraan kung paano isasalba ang sarili bago pa man dumating ang huling hampas ng reynang matagal nilang minaliit. Ang amoy ng alak at hulas na pabango ay humalo sa malapot na tensyon sa loob ng maliit na apartment na tinutuluyan ni Kenichi at Mika. Hindi na ito ang marangyang penthouse na nakasanayan nila. Ang mga dingding ay manipis, at ang bawat ingay mula sa labas ay tila nanunuya sa kanilang sinapit. Sa gitna ng madilim na sala, nakaupo si Kenichi habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Kasalanan mo ito, Mika!" Biglang sigaw ni Kenichi habang padabog na ibinababa ang kanyang baso sa lamesang gawa sa plastik. Kung hindi dahil sa walang katapusang luho mo, hindi sana tayo nagkaroon ng butas sa accounts natin. "You pushed me to use Yumi's money too fast." Huminto si Mika sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng tamis at pang-aakit, ay ngayon ay bakas ang pagkamuhi. "Don't you dare blame me, Kenichi. Ikaw ang nagdesisyong itapon ng asawa mo. Ikaw ang nag-akalang ang talino mo ang nagpaangat sa'yo. Look at you now. You're nothing but a pathetic loser." Hindi pa rin sinasabi ni Mika ang nadiskubre niya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yumi. Sa loob-loob niya, iniisip na niya kung paano tatakas. Ang lalaking nasa harap niya ay isang lumulubog na barko at wala siyang balak na sumama sa paglubog nito. Habang nagbabangayan ang dalawa, isang marahang pagtama ng isang bagay sa kanilang pintuan ang nagpahinto sa kanilang usapan. Walang tunog ng kumatok, tanging ang dahan-dahang pagbagsak ng isang maliit na kahon sa tapat ng kanilang pinto. Dahan-dahang binuksan ni Kenichi ang pinto. Walang tao sa labas, tanging ang malamig na hangin ng gabi. Kinuha niya ang kahon at binuksan ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalaman nito. Ang mga lumang sapatos ni Yumi, ang sapatos na pinagtatawanan nila ni Mika sa airport, ay malinis na nakalatag sa loob ng kahon. Sa ibabaw ng mga sapatos ay may isang maliit na papel
na may nakasulat na, "Ang bawat hakbang mo ay may katapat na paniningil." Ano ito? Paano nalaman ng matandang yon kung nasaan tayo? Pabulong na tanong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa mansyon ng mga Ichijo, si Yumi ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malayo. Alam niya ang bawat kilos ni Kenichi. Hindi niya kailangang magpakita ng personal para pahirapan sila. Ang kailangan lang ay gisingin ang kanilang sariling konsensya at takot. Ang pagpapadala ng mga sapatos ay isang paalala na kahit gaano kalayo ang tinakbo ni Kenichi, ang mga bakas ng kanyang pagtataksil ay palaging nakasunod sa kanya. "Lady Yumi, bakit hindi pa natin sila tuluyang tapusin?" Tanong ni Tija Remedios habang inilalagay ang isang mainit na balabal sa balikat ni Yumi. "Ang mabilis na kamatayan ay isang biyaya, Tija," sagot ni Yumi nang hindi lumingon. "Gusto kong makita kung paano nila uubusin ang isa't isa. Ang karma ay hindi laging dumarating na parang kidlat. Minsan, dumarating ito na parang anay. Unti-unting kinakain ang pundasyon hanggang sa kusa itong gumuho." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang isang uri ng kalungkutan. Hindi para kay Kenichi, kundi para sa sarili niyang nasayang na panahon. Hinaplus niya ang kanyang dibdib, dinarama ang bawat tibok ng puso na ngayon ay hindi na kumakaba sa takot, kundi sa determinasyon. Bumalik ang eksena sa apartment. Habang natutulog si Kenichi dahil sa kalasingan, dahan-dahang binuksan ni Mika ang vault sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang mga natitirang alahas at pera na itinago ni Kenichi. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan, wala siyang nakitang ginto o pera. Ang tanging nandoon ay mga piraso ng ginupit na pahayagan tungkol sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. "Nasaan ang mga alahas? Nasaan ang pera ko?" Nanggagaliting bulong ni Mika. Hindi niya alam na bago pa man sila lumipat sa apartment na yon, ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit ay na-intercept na ng mga tauhan ni Yumi. Ang bawat sentimong inakala nilang sa kanila ay dahan-dahan nang ibinabalik sa tunay na nagmamay-ari. Biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid ng apartment complex. Ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa ibaba ay tila isang babala. Sumilip si Mika sa bintana at nakita ang isang pamilyar na anino sa loob ng isang itim na sasakyan. Isang babaeng nakasuot ng puting sutla, nakatingin ng diretso sa kanilang bintana. "Yumi," ang tanging nasambit ni Mika habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi ito isang guni-guni. Ang anino ni Yumi ay tila lumalaki, nilalamon ang buong paligid. Si Kenichi ay nagising sa gulat nang marinig ang isang malakas na katok sa pinto. Isang katok na puno ng otoridad. "Kenichi! Buksan mo ang pinto!" Sigaw ng isang boses mula sa labas. Naniga si Kenichi. Hindi yon boses ni Yumi. Yon ay boses ng kanyang mga creditors. Ang mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon na wala na siyang pambayad. Sa dilim ng gabi, ang pagtutuos ay nagsimula na at wala nang matatakbuhan ang dalawang nagkasala. Ang bawat hampas sa pintuan ng maliit na apartment ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na mabilang ni Kenichi kung ilang beses siyang napaigtad sa takot habang nakasiksik sa isang sulok, yakap ang kanyang mga binti. Ang mga sigaw ng mga naniningil sa labas ay puno ng pagbabanta. Mga salitang nagpapahiwatig na wala silang balak umalis hanggat hindi nila nakukuha ang huling sentimong natitira sa kanya. "Kenichi, buksan mo ang pinto. Alam namin yan ka sa loob, hindi mo kami matatakasan." Ang malakas na boses ng isang lalaki ay tumagos sa manipis na kahoy ng pinto, kasunod ang marahas na pag-uga ng trangka. Sa kabilang dako ng silid, si Mika ay nagmamadaling isinusilid ang kanyang mga huling gamit sa isang bag. Ang kanyang mga mata ay ligasgas. Walang bakas ng pag-aalala para sa lalaking kasama niya. "Aalis na ako, Kenichi. Ayaw kong mabulok dito kasama mo. Humanap ka ng paraan mo." "Mika, please. Huwag mo akong iwan." Pagsusumamo ni Kenichi,
Ang kanyang boses ay paos at basag. Tayo ang magkasama sa lahat ng ito, di ba? You said you love me. I love the CEO, Kenichi. I didn't sign up for this. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mika bago siya mabilis na lumabas patungo sa bintana ng fire escape, iniwan ang lalaking naging tuntungan niya patungo sa pangarap na nauwi sa abo. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang pinto ng mga naniningil, isang biglaang katahimikan ang namayani sa labas. Ang mga sigaw at talampag ay napalitan ng tunog ng mabibigat na hakbang na puno ng otoridad. Pagkalipas ng ilang sandali, isang mahinahong katok ang narinig. Hindi marahas, kundi isang katok na tila nag-uutos ng atensyon. Dahan-dahang binuksan ni Kenichi ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana, hawak ang isang itim na briefcase. Mr. Kenichi, ako si Attorney Santos. Kinakatawan ko ang Ichijo Group. Nandito ako para mag-alok sa iyo ng isang paraan para makaalis sa kumunoy na kinalalagyan mo. Ichijo Group? Ang kumpanya ng asawa ko? Ni Yumi? Nanlaki ang mga mata ni Kenichi sa pag-asa. Ililigtas niyo ba ako? Pakisabi kay Yumi, nagmamakaawa ako. Hindi kami nandito para magligtas, Mr. Kenichi. Nandito kami para sa negosyo. Malamig na tugon ng abogado habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Ang Ichijo Group ay nakahandang bilhin ang iyong kumpanya kasama ang lahat ng iyong mga utang at pananagutan sa batas. Ang kapalit? Pipirmahan mo ang pagsuko ng lahat ng iyong natitirang ari-arian sa amin sa halagang $1. $1. Ang halaga ng kanyang 25 taon ng pag-akyat sa rurok ng tagumpay ay naging katumbas na lamang ng isang barya. Ngunit sa takot na mabilanggo at sa banta ng mga naniningil sa labas, naninginig na kinuha ni Kenichi ang pluma at nilagdaan ang kanyang sariling pagkatalo. Sa mansyon ng mga Ichijo, si Yumi ay nakaupo sa harap ng kanyang ama sa isang malawak na veranda. Hawak niya ang isang piraso ng tuyong dahon na nalaglag mula sa puno ng maple. Pinanood niya kung paano ito dahan-dahang bitayan ng hangin bago tuluyang lumapag sa lupa. Napagtanto ni Yumi na ang katarungan ay hindi laging kailangang maging maingay o marahas. Minsan, ang pinakamabisang pagtutuos ay ang hayaan ng isang tao na maranasan ang kawalan ng halaga na ipinaramdam niya sa iba. Lady Yumi, tapos na ang pirmahan. Ulat ni Tia Remedios na kapapasok lang. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng pag-aari ni Kenichi ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Anong susunod nating hakbang? Patawad para sa kaluluwa ko, Tia. Ngunit katarungan para sa dangal ng pamilya ko. Bulong ni Yumi habang dinudurog ang tuyong dahon sa kanyang palad. Gusto niyang makita ang chairperson ng Ichijo Group, hindi ba? Ibigay natin sa kanya ang gusto niya. Ipaalam mo sa kanya na ang chairperson ay handang humarap sa kanya bukas sa Grand Hall. Ngunit Lady Yumi, hindi ba mapanganib na makita kanya agad? Pag-aalala ng matanda, hindi na siya ang lalaking kinilala ko, Tia. Siya ay isa na lamang anino na naghahanap ng liwanag. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging liwanag na silaw sa kanyang mga mata. Kinabukasan, si Kenichi ay nakatayo sa harap ng dambuhalang gusali ng Ichijo Tower. Suot niya ang kanyang huling malinis na barong, sinusubok ang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naniniwala siya na kung sino man ang chairperson ng kumpanyang ito, maari niya itong makuha sa mabulaklak na salita, tulad ng ginagawa niya noon. Sir, maari na po kayong pumasok. Naghihintay na ang chairperson sa itaas. Saad ng receptionist ng may malamig na ngiti. Habang paakyat ang elevator, tila humihinto ang tibok ng puso ni Kenichi. Ang bawat palapag na nadadaanan niya ay tila isang hakbang patungo sa isang hindi malamang tadhana. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang malawak na opisina na ang dingding ay puro salamin, tanaw ang buong lungsod ng Tokyo. Sa gitna ng silid, nakatalikod ang isang malaking swivel chair. Isang babae ang nakaupo roon, tinitingnan ang tanawin sa labas.
Ang bango ng pamilyar na pabango, amoy ng sampagwita at sariwang hangin, ay biglang sumariwa sa kanyang ilong. Isang bango na matagal na niyang kinalimutan. Chairperson Ichijo, nautal na tawag ni Kenichi habang dahan-dahang lumalapit. Nandito po ako para magpasalamat sa pagkakataon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Gawin niyo lang akong manager o kahit anong posisyon. Gagawin ko ang lahat. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang bawat tunog ng mekanismo nito ay tila isang mabagal na tibok ng orasan sa pandinig ni Kenichi. At nang tuluyang humarap ang upuan, ang mundong pilit na itinatayo ni Kenichi ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Si Yumi. Nakasuot ng isang eleganteng itim na terno, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Yumi? Ang tanging lumabas sa bibig ni Kenichi bago siya tuluyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak ng walang lakas. Sabi nila, gusto mong makita ang chairperson. Malamig na saad ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang reynang nagbababa ng hatol. Nandito na ako, Kenichi. Ngayon, anong serbisyo ang maari mong ibigay sa akin? Huwag kang tumingin sa akin na parang nakakita ka ng multo, Kenichi. Ako lang ito. Ang babaeng tinawag mong pabigat at basura sa harap ng maraming tao sa Narita. Ang boses ni Yumi ay walang bahid ng galit, ngunit ang lamig nito ay sapat na para patigilin ang daloy ng dugo sa mga ugat ni Kenichi. Nakaluhod pa rin ang lalaki sa makintab na sahig ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ng asawang hindi niya kinilala. Ang Yumi na nasa harap niya ay tila isang stranger. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, at ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapangyarihang hindi kailanman inakala ni Kenichi na taglay nito. Yumi, paano? Paanong ikaw ang... Nauutal ang dila ni Kenichi. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang desyerto. Isang malaking pagkakamali ito. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa mo. Asawa? Isang tipid at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Lumakad siya patungo sa malawak na bintana, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali sa labas. Nakalimutan mo na yata, Kenichi. Pinapirma mo ako ng divorce papers sa gitna ng paliparan. Itinapon mo ang 25 taon nating pagsasama sa isang basurahan. Dun pa lang, pinutol mo na ang tanging ugnayang nagliligtas sa iyo mula sa kahirapan. Hinarap ni Yumi si Kenichi. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang harap. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng mga sugat mula sa matatatapang na sabon sa paglilinis, ay maayos na ngayon at pinalamutian ng isang singsing na may selyo ng mga Ichijo. Napagtanto niya na ang bawat sakripisyong ginawa niya noon ay hindi pala pag-ibig, kundi isang pagpapakumbaba na hindi kailanman naintindihan ng lalaking nasa paanan niya. Akala mo ba ay nakuha mo ang lahat ng promosyon mo dahil sa galing mo? Patuloy ni Yumi. Ang kanyang boses ay naging mas malalim. Ang bawat kontratang pinirmahan mo, ang bawat kumpanyang tumulong sa iyo, lahat ng iyon ay dahil sa lihim na utos ng aking ama. Pinrotektahan kita dahil mahal kita. Pero ang proteksyong iyon ay nagwakas na noong sandaling ihagis mo ang aking maleta sa sahig ng Narita. Samantala sa isang madilim na silid sa loob ng presinto ng pulisya, si Mika ay nakaupo sa tapat ng 2 investigador. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang marangyang buhay na pinapangarap niya ay biglang naglaho at napalitan ng malamig na rehas ng katarungan. Wala akong kinalaman sa mga illegal na transaksyon ni Kenichi. Sigaw ni Mika. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Siya ang nag-utos sa akin na buksan ang mga shell companies. Pinilit niya lang ako. Sasabihin ko ang lahat. Basta wag niya lang akong ikulong. Walang pag-aalinlangan na ibinenta ni Mika ang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng mundo. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila ni Kenichi sa harap ni Yumi ay napatunay ang isang marupok na ilusyon
na madaling gumuho sa harap ng panganib. Bumalik ang eksena sa opisina ni Yumi. Sinubukan ni Kenichi na gumapang palapit sa kanya, sinusubukang hawakan ang laylayan ng kanyang suot. Ngunit mabilis na humarang ang dalawang malalaking gwardiya. Yumi, please! Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabigla lang ako noon. Pagmamakaawa ni Kenichi. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang marusing na mukha. Magmula tayo ulit. Gagawin ko ang lahat. Magiging utusan mo ako. Huwag mo lang bawiin ang lahat. Tumingin si Yumi sa mga gwardiya at bahagyang tumango. Walang salita, hinawakan ng mga gwardiya si Kenichi sa kanyang mga braso at pilit siyang itinayo. Kinaladkad nila ang lalaki patungo sa pinto. Ang kanyang mga sapatos ay kumakaladkad sa sahig, lumilikha ng isang tunog na puno ng kahihiyan. Ilabas niyo siya, utos ni Yumi. Hindi man lang tinitingnan ang nagpupumidlas na si Kenichi. At siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakatapak muli sa anumang pag-aari ng mga Ichijo. Sa ibaba ng gusali, sa harap ng maraming tao at mga empleyadong dati, ay iginagalang siya. Itinapon si Kenichi sa kalsada. Ang kanyang barong ay punit at ang kanyang muka ay puno ng dumi. Eksaktong kapareho ng hitsura ni Yumi sa paliparan. Ngunit mas matindi ang hapdi dahil ang dala niya ay hindi ang bigat ng isang maleta, kundi ang bigat ng sarili niyang mga kasalanan. Pumara ang isang sasakyang pulis sa tapat ni Kenichi. Lumabas ang isang opisyal at nagpakita ng warrant of arrest. Sa mga sandaling yon, ang lahat ng pangarap ni Kenichi ay tuluyan ng naglaho. Habang nakasakay sa loob ng sasakyang pulis, nakatanggap si Kenichi ng isang huling text message mula sa numero ni Mika. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. Yumi is the Ichijo heiress. We're finished, Kenichi. I told them everything about the secret accounts. Goodbye. Napahilig si Kenichi sa sandalan ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na langit. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na mas nagpahirap sa kanya kaysa sa banta ng kulungan. Sino ang nagbigay sa pulisya ng mga ebidensyang hindi man lang niya alam na umiiral? Ang loob ng selda ay malamig, basa, at may amoy ng amag. Isang kapaligirang malayong-malayo sa malalambot na kutson at maranyang mansyon na pinangarap ni Kenichi. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod, habang ang mga anino sa dingding ay tila mga multo ng kanyang nakaraan na pilit siyang kinukutya. Walang Mika, walang mga kasusyo, at wala ng mga empleyadong yumuyuko sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan na paminsan-minsan ay nababasag ng tunog ng susi ng mga gwardiya sa malayo. Sa kabilang banda, sa loob ng isang silid na puno ng mga lumang gamit at dokumento, si Yumi ay tahimik na nag-aayos ng mga naiwan nilang mga gamit sa bahay. Sa ilalim ng isang makapal na alpombra sa kanilang dating master bedroom, nakatago ang isang maliit na diary na ginagamit nila noong unang taon ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang mga sulat kamay ni Kenichi ay puno ng pag-asa, mga plano para sa kanilang hinaharap, at mga pang-akong magsusumikap siya para hindi na muling makaranas ng hirap si Yumi. Nakita ni Yumi ang isang tuyong bulaklak na ipinit sa pagitan ng mga pahina. Isang sampagwita na ibinigay ni Kenichi noong unang beses silang sumahod ng tamang halaga. Akala ko, ang ginto ang tunay na kayamanan, bulong ni Yumi habang hinahaplos ang tuyong bulaklak. Ngunit ang totoo, ang pinakamalaking kayamanan na ninakaw mo ay ang integridad ng iyong sariling puso. Hindi siya nagalit. Sa halip, naramdaman ni Yumi ang isang malalim na pagkaawa. Naawa siya sa lalaking naging alipin ng sarili niyang ambisyon, sa lalaking pinalitan ang pagmamahal ng isang tunay na katuwang para sa panandaliang kasiyahan ng isang huwad na kasintahan. Ang pagbagsak ni Kenichi ay hindi lamang dahil sa kanyang mga krimen, kundi dahil sa pagkabulok ng kanyang pagkatao mula sa loob. Samantala, sa loob ng selda, narinig ni Kenichi ang yabag ng mga paa na papalapit. Akala niya ay ang kanyang abogado na ang darating para ilabas siya.
Ngunit nang sumilip siya sa rehas, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Hindi si Yumi, kundi si Tia Remedios. "Bakit ka narito?" tanong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at konting pag-asa. "Nasaan si Yumi? Sabihin mo sa kanya, handa akong lumuhod ulit. Handa akong maging utusan niya habang buhay. Huwag lang akong ipakulong." Hindi sumagot si Tia Remedios. Inilapag lamang niya ang isang maliit na supot sa sahig ng selda. "Hindi ako nandito para sa iyong paglaya, Kenichi. Nandito ako para ibigay ang huling bagay na hinihingi mo bago ang iyong paglilitis." Nang buksan ni Kenichi ang supot, lumabas ang mga ginupit na pahayagan tungkol sa kumpanya niya. Ang mga headline na nagbabalita sa pagbagsak ng kanyang imperyo. Pero sa ilalim nito, may isang note mula kay Yumi. Ang pinakamalupit na bilangguan ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang pag-alaala sa taong maaari mo sanang naging katuwang kung pinili mong manatiling totoo. Isang matinding pagsisisi ang biglang yumakap kay Kenichi. Hindi ito ang pagsisisi ng isang taong gustong magbago, kundi ang pagsisisi ng isang taong napagtanto na wala na siyang babalikan. Ang bawat tagumpay na inakala niyang nakuha niya ay isa palang ilusyon na siya mismo ang nag-imbento. "Yumi, patawad," hikbi ni Kenichi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay parang isang hayop na nasugatan, humihingi ng awa sa isang mundong wala nang pakialam sa kanya. Sa mansyon ng mga Ichijo, pinatay ni Yumi ang ilaw sa silid. Handa na siyang humarap sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya ang asawa ng isang CEO. Hindi na siya ang anino ng isang lalaki. Siya ay si Yumi Ichijo, ang reynang muling bumangon mula sa alabok. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na nakadepende sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang huling alaala ni Kenichi bago siya tuluyang makulong sa kadiliman ng selda ay ang ngiti ni Yumi noong araw ng kanilang kasal. Isang ngiti na puno ng pangako na hindi na niya kailanman matitikman muli. Ang Grand Hall ng Ichijo Tower ay nagliliwanag. Puno ng mga ilaw na kristal na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang mga pinakamayamang personalidad sa bansa ay nagkakasama-sama. Ang kanilang mga tawanan at tunog ng mga basong nagtatama ay lumilika ng isang marangyang himig. Ito ang gabing matagal nang hinintay ng marami. Ang opisyal na pagpapakilala sa bagong chairperson ng Ichijo Group. Sa gitna ng karamihan, isang lalaking marungis ang nakasuot ng punit-punit na damit ang pilit na nagtutulak sa mga gwardiya. Si Kenichi. Matapos makapagpiyansa ng bahagya sa tulong ng mga natitirang barya ng kanyang mga kamag-anak, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makapasok sa gusali. Ang kanyang isipan ay lito. Naniniwala siya na kung makakausap lang niya si Yumi sa harap ng maraming tao, maipapahiya niya ito at maibabalik ang atensyon ng publiko sa kanyang panig. "Yumi, lumabas ka rito! Huwag kang mantago sa likod ng iyong salamin!" Sigaw ni Kenichi habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga gwardiya. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa musika, nagdulot ng gulat sa mga manonood. Ang ilang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri, habang pinagmamasdan ang kawawang lalaki. Dahan-dahang huminto ang musika. Mula sa pinakataas na hagdanan, isang anino ang unti-unting lumitaw. Si Yumi. Nakasuot siya ng isang maringal na kimono na kulay gabi, na may mga burdang pilak na kumikislap sa bawat paggalaw niya. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi siya mukhang isang biktima. Siya ay mukhang isang diyosa na bumaba mula sa kanyang trono. Sa kabila ng kaguluhang dulot ni Kenichi, si Yumi ay nanatiling kalmado. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang ritual ng pagbawi sa kanyang dangal. "Kenichi," wika ni Yumi nang siya ay makalapit sa lalaking pilit
na pinipigilan ng mga gwardya. Tingnan mo sila. Tingnan mo ang mga taong hinangaan ka noon. At tingnan mo kung paano nila tinitingnan ang iyong pagbagsak ngayon. Napatingin si Kenichi sa paligid. Ang mga mukha ng kanyang dating mga kaibigan ay puno ng paglayo. Walang gustong lumapit sa kanya. Tila siya ay isang sakit na kailangang iwasan. Huwag mo kong idaan sa ganyan, Yumi. Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat ng ideya na nagpayaman sa'yo. Muling sigaw ni Kenichi. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang mga ideya ay walang halaga kung walang karakter. Malamig na sagot ni Yumi. Ang lahat ng tagumpay mo ay nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil. At ngayon, ang pundasyong iyon ay wala na. Sa isang iglap, tila nawala ng hangin sa baga ni Kenichi. Napansin niya ang mga opisyal ng batas na nakatayo sa likuran ng mga bisita, nakahanda na para sa kanyang huling pag-aresto. Ang bawat salita ni Yumi ay tila isang martilyo na nagbaon sa kanyang kabaong. Sa harap ng napakaraming tao, ang kanyang maskara ng pagiging matagumpay ay tuluyang nawasak. Kunin niyo na siya, utos ni Yumi sa mga opisyal. Habang kinaladkad si Kenichi papalabas, hindi na siya lumaban. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yumi, na ngayon ay tumalikod na at bumabalik sa kanyang lugar sa entablado. Sa pagitan ng ingay ng mga kamera na kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang kahihiyan, napagtanto ni Kenichi ang katotohanan. Ang babaeng kanyang hinamak ay ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. At sa isang pagkakataon, siya ang reyna ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, ang reynang iyon ay hindi na kailanman muling titingin sa kanyang direksyon. Ang huling imahe na nakita ni Kenichi bago tuluyang isara ang mga pinto ng gusali ay ang liwanag ng chandelier na tumatama sa muka ni Yumi. Isang muka na puno ng kapayapaan, habang siya naman ay tuluyang nilalamon ng dilim. Ang hangin sa loob ng visiting room ng bilangguan ay mabigat at amoy ng kalawang. Sa magkabilang panig ng makapal na salamin, dalawang kaluluwang dati pinagbuklod ng sumpaan ang magkaharap. Ngunit ngayon, isang malawak na bangin ng pagkakamali ang namamagitan sa kanila. Si Kenichi, na nakasuot na ng damit bilanggo, ay payat at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Dahan-dahang itinaas ni Yumi ang telepono. Ang kanyang muka ay kalmado, isang kaayusang nagmumula sa pagtanggap sa katotohanan. "Bakit ka narito, Yumi?" Mahinang tanong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay wala na ang kayabangan. Ito ay boses ng isang taong tuluyan ng kinain ng pagsisisi. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng kahihiyang ipinatikim ko sa'yo, bakit mo pa ako pinuntahan?" Tiningnan ni Yumi ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakita ang isang kaaway. Nakita niya ang isang taong nawala sa sarili. "Nandito ako hindi para mang-insulto, Kenichi. Nandito ako para tapusin ang lahat. Gusto kong malaman mo na hindi ako nandito para maghigante. Ang lahat ng nangyari ay hindi ko ginusto para sa'yo, kundi para sa sarili ko." "Patawad," bulong ni Kenichi. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisingi. "Mali ako. Maling-mali ako sa lahat. Yumi, kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, susubukan kong magbago." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi. Ang pagsisisi ay isang magandang hakbang, Kenichi. Ngunit ang pagbabago ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad. Ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon at pagtanggap sa bunga ng ating mga itinanim. Ang kapatawaran na hinihingi mo ay naibigay ko na sa aking sarili. Dahil sa pagpapatawad ko, pinalaya ko na rin ang sarili ko sa pot na matagal kong kinalinga. Inilapag ni Yumi ang telepono. Hindi na niya kailangang marinig ang anumang pangako. Para sa kanya, ang thathu, kapatawaran, ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang paglaya mula sa bigat nito. Samantala, sa labas ng mga pader ng bilangguan,
Si Mika ay namumuhay sa isang maliit at maduming apartment. Wala na ang kanyang mamahaling gamit. Ang bawat araw niya ay ginugugol sa pagtatrabaho ng higit sa 12 oras bilang isang tagalinis ng mga gusali. Ang trabahong dati ay kinukutya niya nang makita niya ito kay Yumi sa airport. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay at bawat sakit ng kanyang likod ay nagsisilbing paalala ng kanyang nakaraan. Walang sinuman ang nakakaalala sa kanya. Siya ay naging isang anino sa lungsod na dati niyang gustong sakupin. Bumalik ang eksena kay Yumi. Habang lumalabas siya ng bilangguan, sinalubong siya ng simoy ng hangin ng hapon. Dahan-dahang huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay tila isang bagong simula. Sa harap ng gate ng bilangguan, inilabas niya ang isang lumang litrato nila ni Kenichi noong araw ng kanilang kasal. Isang larawang napunit na niya dati, ngunit ngayon ay idinikit na niyang muli. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hangin. Hindi ito galit. Ito ay pagpapakawala. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala, kundi isang na lamang pahina ng kanyang buhay na natapos na. Tyre Remedios. Sambit niya sa kanyang katabi habang sumasakay sa kotse. Umuwi na tayo. Marami pa tayong dapat gawin para sa mga kababaihang nangangailangan. Ang kwento ko ay hindi natapos sa pagtataksil. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pagtulong sa iba. Habang papalayo ang sasakyan, hindi na lumingon si Yumi sa direksyon ng bilangguan. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatili sa tabi ng taong sumakit sa iyo. Ang tunay na kapatawaran ay ang paglakad palayo ng may dalang kapayapaan sa puso, habang ang taong nakasala ay hinahayaang harapin ang sarili niyang landas ng pagsisisi. Ang araw sa mansyon ng mga Ichijo ay hindi na kasing lamig ng mga nakaraang buwan. Sa loob ng malawak na harden, ang mga rosas na dating napabayaan ay muling namumukadkad, puno ng buhay at kulay. Ang tunog ng mga ibon at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ay lumiliha ng isang himig ng katahimikan na matagal nang hinanap ni Yumi. Dahan-dahang lumakad si Yumi patungo sa isang bahagi ng mansyon na ginawa niyang sentro ng suporta para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa loob ng silid, nakita niya ang mga babaeng dati ay puno ng takot, na ngayon ay dahan-dahang natututom tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang bawat tawa at kwentuhan nila ay musika sa pandinig ni Yumi. Lady Yumi, salamat po sa pagkakataong ito. Dahil sa inyo, natutunan kong hindi ang lalaking nang iwan sa akin ang sukatan ng aking halaga. Wika ng isang batang ina habang naghahanda ng mga materyales para sa kanilang livelihood program. Numiti si Yumi, isang meeting totoo na hindi na nakatago sa likod ng anumang maskara. Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng pait. Ngunit nasa atin ang pasya kung ito ba ang magiging wakas o ang panimula ng isang mas makabuluhang buhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang narating, mas pinili ni Yumi na magsuot ng simpleng apron at tulungan ang mga babaeng ito sa pagluluto ng tanghalian. Ang mga kamay na dati ay nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ay ngayon ay muling nakikipaglaban sa init ng kalan. Hindi para magsilbi sa isang mapang-abusong asawa, kundi para magbigay ng lakas sa mga taong nangangailangan. Dito, nahanap ni Yumi ang tunay na kahulugan ng kanyang dangal, ang kakayahang maging sandigan ng iba. Habang naglalakad si Yumi sa hardin pagkatapos ng tanghalian, nakita niya si Tija Remedios na may dalang isang maliit na sobre. Isang sulat ang dumating, Hija, galing sa bilangguan. Binuksan ni Yumi ang sobre. Walang malalim na mensahe. Tanging 3 salita lamang na isinulat ni Kenichi sa isang pirasong papel na gusot. Salamat sa paglaya. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Nauunawaan ni Yumi na sa wakas, kahit sa loob ng rehas, natagpuan na rin ni Kenichi ang kapayapaan sa pagtanggap sa kanyang mga kasalanan. Inilagay ni Yumi ang sulat sa loob ng isang kahon kasama ng iba pang mga alaalang tapos na. Hindi na niya ito babasahin muli,
ngunit hindi rin niya ito susunugin. Ang nakaraan ay bahagi ng kanyang pagkatao. Isang aral na naghubog sa kanya para maging reynang narito ngayon. Sa labas ng gate ng mansion, isang lalaking hindi kilala ang nakatayo, nakatanaw sa mga punong namumukadkad. Hindi siya pumasok, hindi siya naghangad ng atensyon. Siya ay isang taong nakamasid lamang sa pagbabagong naganap sa loob ng mga bakod ng Ichijo. Hindi siya isang mang-inibig, kundi isang taong nakakaunawa sa bigat ng pinagdaanan ni Yumi. Nakita ni Yumi ang anino ng lalaki mula sa malayo. Isang sandali silang nagkatitigan. Walang romansa, walang malalim na koneksyon na agad na nabuo. Tanging isang pagkilala sa dalawang taong nakakaalam ng halaga ng pagbangon. Tumango ang lalaki bilang tanda ng paggalang. Bago dahan-dahang naglakad palayo, iniiwan si Yumi sa kanyang payapang mundo. Naupo si Yumi sa isang bench sa ilalim ng puno. Tumingin siya sa asul na kalangitan. Wala na ang takot sa bukas. Wala na ang bigat ng pagpapanggap. Ang reyna ay hindi na kailangang magsuot ng korona para mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahang magpatawad, at sa kanyang determinasyong mamuhay ng may katotohanan. Ang hangin ay umihip ng marahan, tila isang haplos ng pag-asa. Ang kabanata ng kanyang nakaraan ay tuluyang naisara, at sa bawat paglipas ng sandali, si Yumi ay patuloy na lumalago. Hindi bilang isang anino, kundi bilang isang liwanag. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang mga pader ng Ichijo Estate ay nananatiling saksi sa isang buhay na puno ng kahulugan. Ang mga puno ng cherry blossom sa harden ay naghuhulog ng kanilang mga talulot na tila niebe, nagbibigay ng isang mapayapang atmosfera sa buong paligid. Si Yumi, na ngayon ay may bahid na ng pilak sa kanyang buhok, ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa veranda. Hawak niya ang isang lumang libro na puno ng mga sulat, mga liham ng pasasalamat mula sa mga kababaihang tinulungan ng kanyang pundasyon. Hindi siya naghahanap ng karangyaan. Hindi rin siya naghahanap ng pagkilala. Ang kanyang kaligayahan ay matatagpuan sa bawat ngiti ng taong kanyang nabigyan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Tia Remedios. Dala ang isang tasa ng tsaa. Hija, panahon na para sa iyong pahinga. Masyado mo na namang inuna ang kapakanan ng iba. Tia, sagot ni Yumi habang inilalapag ang libro. Nangyari ang lahat ng paghihirap na yon hindi para sirain ako, kundi para hubugin ako. Kung hindi dahil sa mga sugat ng kahapon, hindi ko malalaman kung gaano katamis ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang pagtatapos ng paglalakbay, nasagot ni Yumi ang 3 katanungang bumabagabag sa kanyang puso noon. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa taong nagkasala, kundi isang paglaya para sa taong nasaktan. Pinatawad niya si Kenichi hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili na mamuhay ng walang dalang pot. Natagpuan niya ito hindi sa dami ng pera o kapangyarihan, kundi sa pagiging tapat sa sarili. Ang pagbabalik sa kanyang mga ugat at ang pagtulong sa kapwa ang naging anchor niya sa gitna ng unos ng buhay. Ang pinakamahalagang aral na naibahagi ni Yumi sa lahat ay ito. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang sarili niyang dangal. Ang pag-ibig na nagpapababa sa iyong pagkatao ay hindi pag-ibig. Ito ay isang pagkakakulong. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya at nagpapalago sa iyo bilang individual. Sa malayo, isang grupo ng mga bata mula sa lokal na komunidad ang tumatakbo sa harden, nagtatawanan habang naglalaro. Ang kanilang mga tinig ay ang tunay na musika ng tagumpay ni Yumi. Hindi man siya nagkaroon ng sariling anak sa kanyang nakaraang pagsasama, ang mga batang ito at ang mga kababaihang natulungan niya ang naging kanyang pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagkalinga. Tumayo si Yumi at naglakad patungo sa harden.
Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka, nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa paliparan. Hindi na siya ang anino ng isang lalaking walang utang na loob. Siya ay si Yumi Ichijo, ang reyna ng kanyang sariling buhay, ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa paglubog ng araw, ang kanyang anino ay humaba sa damuhan. Isang anino na hindi na nanginginig, kundi matatag at mapayapa. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay nagwakas, ngunit ang kwento ng kanyang paglaya ay magpapatuloy sa bawat taong matututong lumaban para sa kanilang sariling dangal. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa tamang paninindigan, ang bawat sugat ay nagiging marka ng isang dakilang tagumpay. Ang reyna ay nagpahinga na sa kanyang trono, hindi ng ginto, kundi ng pagmamahal na kanyang ibinigay at natanggap. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang paghinga ng isang pusong payapa, malaya, at tunay na masaya.